Kumusta mga brad? Yawa ang mahal ng gas. Karamihan nga po sa atin talagang apektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Diesel, gas, kerosene, lahat nga po ng gumagamit ng ganyan talagang umaaray. Kahit saan gasoline station ka nga pupunta, lahat tumaas na. Kaya yung mga tao nga po na may motor na malakas kumonsumo ng gas, habang nagdadrive yung mga yan, panay mura yan. Isa na ako dun. Pero may mga motor din naman po na talagang matipid kumonsumo ng gas. Syempre karamihan doon mga dikambyo. Iba pa din naman talaga kasi yung konsumo ng manual sa automatic. At narito nga po ang 5 motor na talagang matipid kumonsumo ng gas. Pero hindi pa rin natin masabing hindi sila apektado. Apektado pa rin po sila. Mas nakakalamang lang sila. Una nga po sa listahan natin ang mga Honda Wave or itong Honda Wave RSX 110 na mayroon nga pong 109 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Ang kanyang average fuel consumption ay 69.5 kilometers per liter. So naglalaro nga po sa ganyan yung fuel consumption niya. Para sa akin nga po, sobrang tipid na po niyan. Depende pa yan kung paano ka pumiga ng silinyador. Ang kanyang presyo ay naglalaro sa 62 to 64,000 pesos. Pangalawa nga po sa listahan natin ay itong Suzuki Smash FI 115 na dati nga po ang Suzuki Shooter. Itong motor nga po na ito ay isa nga po sa pinakamatipid kumonsumo ng gas. O lower displacement lang siya pero kaya kanyang dalhin kahit saan mo gustong pumunta. Ito nga po ay mayroong 113 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Ang kanyang average fuel consumption ay naglalaro sa 68 kilometers per liter. Hindi rin talaga basta-basta. Talagang matipid siya. Ang kanyang presyo nga din po ay naglalaro sa 68 to 73,000 pesos. Simple at practical. At ang pangatlo nga po sa ating listahan ay ang Honda XRM 125. Noong kapanahonan nga po niya noong early 2000, talagang overrated siya. Sikat na sikat siya doon sa mga probinsya. Ito nga po yung mga motor ng tito, tatay, lolo at kolektor ng nagpapataya ng loto. Napakaswabe kasi i-drive nito. Ito nga po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Ang kanyang average fuel consumption ay naglalaro sa 65 kilometers per liter. Talagang subok na itong motor na ito. Pagdating naman po sa kanyang presyo, ito nga po nag-range sa 71,000 to 76,000 pesos. Depende nga po sa variant. Pang-apat naman po sa ating listahan ay ang pinagmamalaki ng Yamaha, ang kanilang Yamaha Sight 115. Sinasabi nga po nila na ito na daw ang pinakamatipid na motor sa buong mundo. Wow. Ayon kasi mismo sa claim ni Yamaha, ito daw po ay nakahit ng 129 kilometers per liter na medyo mahirap nga pong paniwalaan. Sa bagay, kwento nila yun. Ito nga po ay mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Kung yung claim nga po mismo ni Yamaha ay umabot ng 129 kilometers per liter, claim naman ng ibang mga tao ay umabot ito sa 60 plus kilometers per liter. So kahit nga po sabihin natin na ngalahati na lang siya, still matipid pa rin siya sa gasolina. At ito nga din po ay nagkakalaga ng 60,000 plus pesos. At ang panghuli nga po sa ating listahan, walang iba kundi ang tinaguri ang legendary. Ang legendary Smash or Suzuki Smash 115 carb type. Ayon nga po sa mga kwento-kwento dati ng mga siraulo, ito yung kauna-unahang motor na sumibak sa Raider 150. Yun nga po yung kwento nila. So bali ito nga po ay mayroong 115 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Carburetor type at ito po ay naka-air cooled na kumukonsumo naman na po ng 55 kilometers per liter. So parang nga po sa isang carburetor type na kumukonsumo ng ganon, hindi na po basta-basta yun. Napakatipid na po niya sa gasolina. Pero syempre katulad nga po na sinabi ko kanina, depende pa rin yun kung paano ka pumiga, kung paano ka humawak ng silinyador. Kasi kung may pagkasiraulo ka din sa kalsada, may epekto din yun sa gas consumption. At itong Smash Carb type nga po ay nagkakalaga ng 64 to 69,000 pesos. So yan nga po yung ilan sa mga motor na masabi nating matipid talaga kumonsumo ng gas. O alam ko marami pa akong hindi nabanggit. Assignment yun na lang yun. Comment mo na lang sa baba kung ano yung motor mo at kung ano yung fuel consumption mo. Para may idea din yung mga tao kung ano yung motor na pipiliin nila. Sa ngayon kasi talagang napaka-importante niyan. Advantage talaga kapag matipid sa gasolina. Kasi kung matatandaan nga po ninyo, binawal na po yung mga e-bike sa mga national road. Yun sana yung isa sa mga alternative. Pero malay natin baka baliktad din naman nila ulit yung desisyon nila. Pero kung meron ka namang bisikleta at malapit lang yung pupuntahan mo o yung papasukan mong trabaho, mas mainam na yun na lang yung gawin mo. Nakatipid ka na sa gasolina, nakapag-exercise ka pa.
pagod ka lang, pawisan ka din. Kaya ngayon nga pong sobrang mahal na ng gas, kanya-kanyang diskarte talaga tayo kung paano tayo makatipid. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce cave.